Ano po ang inaasahan yung magiging aksyon ng Pangulo tungkol dito? I hope, being a Filipino, protektahan niya ako. Tama po bang protektahan pa rin kayo ng gobyerno considering na meron kayong kinakaharap ng mga kaso? Correct. Bakit? Konbiktado na ba ako? I'm just being charged. At alam natin, ikaw alam mo mismo. Po ay hindi nang galing sa Philippine National Police Public Information Office at ito ay hindi sumasalamin sa panuntunan at instructions po ng National Headquarters kaugnay ng nasabing issue. Alam mo, kung ang ating Pangulo ay strong leader at may wisyo, kung ako yung Pangulo, tatawagan ko si Justice Secretary Vida at sasabihin ko, Secretary, nagkakagulo sa Senado, pull out mo yung NBI mo. Pwede po yan silang mag-issue ng mga ganyan klaseng protective orders or issuances po because that will fall under the inherent power po of self-preservation ng isang government institution. Dagdagan Balita News Update. Alright, balikan ho natin mga kabitan dito sa Senado ho. Itong si Senator Bato de la Rosa ay nakapanayam ho nitong si Maris Umali yata ito. Kung saan po ay lumalabas na naman yung pagiging bias ho nito at parang binukulan ho siya dito ni Senator Bato de la Rosa dahil yung reaksyon ng kanyang muka ay para bagang napahiya ho siya dito mga kabalitaan. At lumalabas na tila dinidiin niya po dito si Senador Bato de la Rosa, ipinapamukha niya po na kailangan itong sumurrender para mabigyan daw ng hustisya itong mga kuno na mga naulilang biktima sa sinasabi ho nilang extrajudicial killings mga kabalitaan. At ito naman ho si Matibag, itong si Triniling mga kabalitaan, sinupalpal na naman ho dito yung kanilang katangano ng PNP. Mantakin niyo po mga kabalitaan, wala pa palang mandato sa hanay ho ng PNP na aristuhin ho itong si Senador Bato de la Rosa. Kung bakit atat na atat ho itong si Butete Matibag at itong si Raulong si Trililing na atat hong aristuhin dyan sa loob ng Senado si Senador Bato de la Rosa mga kabalitaan. At binanatan din dito ni Atty. Topacio ang kabubuhan ho dito ni Matibag at ni Bobo M mga kabalitaan. Unahin muna natin yung panayam dito sa isang bias na media at reporter. Itong si Maris Umali, kung matatandaan nyo po, ay binastoso niya talaga. Pinamuka sa kanya ng mga Pilipino doon sa The Hague, Netherlands, yung kanyang kawalang hiya ho, yung kanyang pagiging bias sa pagbabalita ho mga kabalitaan. Heto, panoorin natin ang panayam dito sa bias na reporter na si Maris Umali. Ano po ang inaasahan yung magiging aksyon ng Pangulo tungkol dito? I hope, being a Filipino, protektahan niya ako. Kasi mandato niya yan bilang presidente ng Pilipinas, protektahan ang lahat ng Pilipino. I am not even demanding na gawin niya yan, pero I'm just appealing to his senses. Pareho tayong Pilipino. Whether magkalaban tayo sa politika, Pilipino pa rin ako. Kung ikaw, President Marcos ay magiging under threat from foreign interference, ako na yung kababayan na Pilipino, si Bato de la Rosa, magpapakamatay para sa iyo kung ikaw ay papakialaman ng dayuhan. Kaya sana isipin mo, Pangulong Bongbong Marcos, na tayo'y parehong Pilipino. Yung politika ay dadaan lang yan sa buhay natin. Pero yung pagiging Pilipino mo, from birth to death, Pilipino ka. I understand, Senator, you are a Filipino and Okay, so dito po, nagsimula na po yung kanyang pagiging bias o dito mga kabitan. Sabi niya, naintindihan ko po na ikaw ay Pilipino. So parang dyan pa lang ho, sa puntong iyon, ay talagang gusto niya na po itong ipapakulong si Senator Bato de la Rosa doon sa The Hague, Netherlands. Pakinggan ho natin dito yung pagiging bias ng inampak nito mga kabalitaan. dapat protektahan kayo. Pero meron po kayong kinakaharap na charges before the International Criminal Court na crimes against humanity as a co-perpetrator. Tama po bang protektahan pa rin kayo ng gobyerno considering na meron kayong kinakaharap na mga kaso? Di ba? Napaka-insulto hong magtanong itong animal na ito mga kabitaan. Tama po ba na protektahan pa kayo ng ating gobyerno na meron pa kayong kinakaharap na kaso ngayon? Tingnan niyo po mga kabalitaan, di ba? Pakinggan natin yung sagot dito ni Bato de la Rosa. Correct. Bakit? Konbiktado na ba ako? I'm just being charged.
At alam natin, ikaw alam mo mismo na ang background nitong lahat ay politika. Tingnan nyo mukha. Parang napahiya siya rito eh. Tingnan nyo guys. Papagit-pikit pa eh. Diba? Ibinalik lang din sa kanya yung tanong niya. Napapauurin siya. Talagang animal talaga tong babaeng to eh. Ipapunction yung ating criminal, yung justice system natin dito. Buhay ang lahat ng korte. Bakit? Pero nagbago abot kilay pa yung mata nito mga kabalitaan. Parang ayaw niya natang hindi niya gusto yung sagot dito ni Senador Bato de la Rosa kasi nasupalpal siya rito eh. Hindi sila nagpapile dito because they want to banish the Duterte bloc to outside of this country para masulo nila ang power ng gobyerno. Parang may suminya sa kanya na sige tapusin mo na. Talaga itong babae ito eh. Kahit saan talaga ilalagay ito, talagang lumalabas yung pagiging bias ng pagbabalita nitong babae ito. Swerte lang itong si Maris Umali, napakabait ito dito si Senador Bato de la Rosa, hindi marunong manginsulto. Pero kung iba pa siguro ito, talagang ipapamukha na niya yung kanyang kagagahan mga kabalitaan. Anyway, lipat to tayo rito. Ito talagang si Trillanes, no? Wala talagang hiya ito mga kabalitaan eh. At itong si Matibag talagang nagpapasikat rin. Mali naman pala yung ginagawa nila. Paano pag nagtagumpayo sila? Kawawa ho si Senador Bato de la Rosa mga kabalitaan. Then mayroon pang mga balita, alleged lang, pero wala pa namang sinasabi ho ang PNP na may nakahandang eroplano. Pero ayon sa mga chismosa na meron daw isang eroplanong nakaabang dyan sa airbase ba yun, ha? Sa Villamor yata yun. Pero hindi pa kumpirmado yun mga kabalitaan, ha? At ito yung PNP, nagsalita na ho rito na wala pa hong direktiba sa kanila na aristuhin ho itong si Senador Bato de la Rosa. O sino po ba yung nag-utos kay Trililing at kay NBI Butod Matibag mga kabalitaan? Ang nasabing post po ay sinasabi natin na ito po ay hindi nanggaling sa Philippine National Police Public Information Office at ito ay hindi sumasalamin sa panuntunan at instructions po ng National Headquarters kaugnay ng nasabing issue. Ang tanong ho dyan, sino nag-utos? Kasi yung may mga karapatan lamang hong umaristo ay ito lamang hong itong PNP sa pamamagitan ho ng direktibaw nila ng CIDG mga kabalitaan. Nakakaya, itinanggi na ho rito ng ating pulisya na yung ginawa ho ng NBI ni Trililing ay hindi nanggaling sa kanila yung mandato. At wala ho mismo sa kanilang hanay na nakatanggap sila ng direktibang aristuhin itong si Senador Bato de la Rosa. At ayon pa sa PNP, sila lamang at ang CIDG ang makakagawa ho nito sa oras na may direktibang aaristuhin itong si Senador Bato de la Rosa. So ang tanong ho natin, kanino po ba yung direktibang sinusunod ho ni Trililing at nitong si Butod Matibag? Ano bang kapalit ho nito? May kapalit ba ito nagmula ho sa maleta ni Tambuaya at ni Bubueng mga kabalitaan? Ito'y pagtatanong lamang ho. Dahil abogado naman itong si Matibag, parang ulul ring hinampak mga kabalitaan na walang alam sa mga ginagawa at pambabastos sa loob ng Senado, lalo na sa ating konstitusyon na hindi na ho ginalang. Sayang yung pagiging abogado nitong si Butod na to mga kabalitaan. At nagpapaniwala rin siya dito kay Trililing na isa naman ho itong mangmang pa sa batas na mistulang walang pinag-aralan ho itong animal na ito na panggugulo lamang ho ang dala nito sa ating bansa mga kabalitaan. Samantalang si Atty. Topacio ay muling binalatan ho itong si Bubueng sa kanyang pagiging walang kwentang pangulo at hindi alam kung anong gagawin ho sa problema ng ating bansa. Kaya kung ang presidente ho natin mga kabalitaan may isang salita pa, makapangyarihan ho yung ating presidente. Maaari pwede niya rin tawagan, sa isang tawag niya lang utusan yung nakakataas no doon na i-pull out nyo yung mga sundalo dyan, yung mga police, yung mga sino-sino pang mga armed personnel para hindi magkakaguluho dyan sa Senado. Walang ginawa. Hinayaan lang na magkakaguluho mga kabalitaan ang mataas na kapulungan sa Kongreso kung saan po nagresulta ho ito ng pananakit. Ito pakinggan natin si Atty. Topacio mga kabalitaan. Bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, tama ba yung naging hakbang ng Senado na ipakontempt itong mga agents ng NBI kaugnay nga doon sa paghabol, sabi pa nga pag-wrestling kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado? Ay opo, tama po yun. Sapagkat yung pong ginawang yon ay kalabisan. There is such a thing as abuse of authority. At pag ginawa niyo yan sa premises of the Senate against a senator na
who was on his way to plenary to fulfill his duties as mandated by law at pinipigilan mo, talagang that is contempt of the Senate. Alam niyo po, naiisip ko dyan sa sitwasyong ito. Medyo konting lumihis tayo. Alam mo, kung ang ating Pangulo ay strong leader at may wisyo, kung ako yung Pangulo, tatawagan ko si Justice Secretary Vida at sasabihin ko, Secretary, nagkakagulo sa Senado, pull out mo yung NBI mo at makipag-dialogue tayo doon sa Senate leadership. Hindi yung gagawin mong under siege, katakot-takot na pulis, na riot police na nasa labas, may NBI doon, nandoon yung NBI director, hindi malaman kung anong gustong mangyari ng tao. Abogado naman siya. Alam naman niyang walang basihan yung pag-aresto kay Senator Bato as of now. Bakit kailangang mag-create ng tension? Yan kung magaling at malakas ang ating presidente, kaso mo hindi hindi yata niya nalalaman kung ano nangyayari na sa mundo Pero bago kayo pasok kay partner, sa nakikita po ninyo kanina, sa nakita pong video, gamit po yung CCTV footage, malinaw na may paglabag talaga ang ginawa ng NBI kaugnay nga dito sa paghahabol nila kay Senator Bato. Ay talaga po, may paglabag po talaga. Yun nga po Unang-una, dapat po talagang alam nilang walang basihan. Tama yung sinabi ng mga senador. There has to be a warrant from Philippine courts. At being a lawyer, being an officer of the court, si Director Matibag cannot feign ignorance of the issuances of the court, especially with respect po doon sa guidelines, sa rules of proceeding, sa extradition. So, hindi po siya pwedeng magmaang-maangan na hindi ko alam. Abogado po siya Kaya nga siya in-appoint bilang NBI director. Sa pagiging abogado niya na presumably ay maalam siya sa batas, lalong-lalo na sa mga duties at mga powers ng National Bureau of Investigation. So tama-tama lang, dapat talagang kino-contempt, otherwise mag-aabuso po yan. At lahat na ng institusyon ay lalabagin na po ang mga prerogatives and privileges. Yung ginawa ho ng panggugulo ng NBI agent, magre-reflect ho sa kanyang liderato na walang kwenta at ubod ng katangahan ho mga kabalitaan. Pero bago tayo magtapos, pakikinggan muna natin, kuha muna tayo ng konting information dito ho kay Atty. Niel Abayon patungkol ho sa pag-aresto, under custody diyan sa Senado itong si Bato de la Rosa mga kabalitaan. Kung ito ba ay maaring gawin o may paglabag ho ito o parang nagkaroon na rin ng overreach mga kabalitaan sa panigo ng mga senador. Okay, so good day po my fellow taong bayan mga kasimor. At ngayon po pag-usapan natin yung napaka-interesting pong nangyari kay Senator Bato de la Rosa kahapon May 11, 2026. Okay, so ang sagot ko po dyan regarding the Senate protective custody of a sitting senator is legal po yan and constitutional. Therefore po, since yung legislative body po is an independent body from other government bodies, meron po silang constitutional mandate to perform yung legislative function nila. Pwede po yan silang mag-issue ng mga ganyan klaseng protective orders or issuances po because that will fall under the inherent power po of self-preservation ng isang government institution. Kasi gusto po ipa-aresto, di ba, yung isang senador. So in effect, mababawasan po ng isang senador yung Senado, di ba? Therefore, pwede po yan ma-argue na that will affect the constitutional mandate and duty po nila to the Filipino people in relation to their legislative function. So therefore, since maapektuhan yung constitutional mandate nila, ay may karapatan po silang protektahan yung institution nila sa pag-issue po ng ganong klaseng protective custody na order. Okay, pero unless and until may declaration or court order na yung Supreme Court, ang nag-a-apply po ngayon is the presumption of regularity nung action ng Senado. Kasi ganyan po ang presumption sa mga government actions natin. It is always presumed regular para po makatrabaho ng maayos yung government natin at hindi sila mapatigil na lang ng basta-basta sa trabaho nila. Kung bakit importante dumaan sa local judicial scrutiny or process yung mga international documents. Since hindi pa nga po na-verify yung mga documents na yan, wala pa po yung legal effect talaga sa bansa natin. That is simply a mere scrap of paper po. Kasi only local courts po natin ang may power to issue a warrant of arrest dito. So kung makita po ninyo, Article 3, Bill of Rights, Section 2, no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination, so on and so forth.
So in the very section 2 of the article 3 natin, kailangan po talaga personally i-determine ng judge bago magkaroon ng mga warrants of arrest. Therefore po yung alleged ICC warrant of arrest na yun, kailangan pa yun personally reviewin at examine ng judge para mag-issue siya ng counterpart or ng equivalent nun dito sa atin para ma-implement na yun siya. We have to remember, ang pinaka-purpose po nitong Article 3, the Bill of Rights, kung bakit to siya nilagay sa Constitution natin, is not to protect against the actions from international courts, kundi to protect us from abuses ng mga local officers po natin sa Pilipinas. In simple terms, since protection to natin against local abuse ng mga government officials po natin, itong term na judge dito, automatically correlates po yan to a local judge. Hindi po yan judge na porket walang sinabi na local, pwede mo lang sabihin na international yan. Because again, the very essence of the Bill of Rights is meant to protect us from local actions po. Therefore, local judge po yung dapat mag-examine yan before pwede maglabas ng warrant of arrest based on an international. Ano ba yung status talaga ng ICC warrant ni Senator Bato? So like what I've stated already, that is a mere scrap of paper po kung ako ang tatanungin ninyo kasi hindi pa po yan nag-undergo ng local judicial scrutiny. So ngayon ang next question, possible ba madamay dito si Senator Trillanes and si former SP Soto and the former Sergeant at Arms? Possible din po magkaroon sila ng liability kung ma-establish na meron pong conspiracy between them to commit a violation of Article 145. So when you say conspiracy po, it means nagkasundo sila, gagawin nila yung krimen na to. In other words, meron pong nagplano and then meron nagbigay ng mga instructions tapos yung NBI lang yung nag-implement. So pag mapakita po yun na may concerted efforts, pagtulungan nga between them, ay possible po silang magka-liability because papasok na dun ngayon yung conspiracy to commit a violation of parliamentary immunity. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe. Alright, so yun po mga kabitan, napakaganda ho yung pagpapaliwanag dito ni Attorney Neil Abayon. At kung nais nyo po mapanood yung buong diskusyon dito, panoorin nyo po si Attorney Neil Abayon sa kanyang bahay sa Attorney Neil Abayon YouTube channel, mga kabalitaan. Hanggang dito na lang ho tayo. Huwag kalimutan po, suportahan nyo po yung ating munting bahay. Paki-subscribe na rin po yung bahay natin at pindutin ang notification bell. And then sa Facebook, follow, like and share mga kabalitaan. Pag umabot tayo ng 100,000 subscribers, sinisigurado ko po na mamimigay tayo ng Duterte Cup mga kabalitaan. Preparation po yan para sa 2028 presidential elections na may masusuot tayo bilang papapagita ng suporta ho kay VP Sara Duterte. Medyo namamalat tayo ngayon dahil parang nasubran tayo sa pag-inom ng malamig na tubig dahil sa sobrang init ng panahon mga kabalitaan. Huwag kalimutan po, Danagan Balita. Mo balita, mo komentaryo, mo latiko. To God be the glory, mama. Chip, chip. Mwah. Peace out.